DWDD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. At syempre mga katropa, ngayong umaga, mayroon po tayong makakasama. Nagmula po sa 15th OSECAN Brigade ng 13th OSECAN CDC and NCRR CDG, RISCOM Philippine Army. Syempre makakasama natin ngayong umaga, walang iba kundi si Major Ricky E. Bunao, Philippine Army Reserve. Good morning po sa iyo, sir. Good morning, ma'am. Yan. At sa lahat po ng tagapakinig ng ating DWDD 1134 kHz EFP Radio. Yan po, sir. At syempre sa ating Facebook din po, sa DWDD at sa ating mga katropa dyan na mga nakikinig ngayon. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-type po lamang kayo dyan sa ating comment box para po syempre mabati natin o ma-shout out po natin ang ating mga katropa dyan. Okay? So syempre kapag sinabi nating itong RCDC, siyempre may mga proyekto po yan. Aalamin natin at yung ating mga reserve. Ano po ba ang mga proyekto ngayon? Lalong-lalo na dito sa 15 OSECAN Brigade. Ano ba ang kanilang mga ginagawa? Ano ba ang mga activities natin? So ngayon, sir, pakilala po muna natin ang ating brigada. Alright. Good morning uli sa lahat po ng sumusubaybay dito sa DWDD. And of course, bago po tayo pumalaot, ma'am katrupa, oo, ay batiin ko muna po ang lahat po ng aking mga pinuno, no? Sa pangunguna ko, siyempre ng ating Commander-in-Chief, yung ating pong Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Marcos. And of course, yung ating Department of National Defense Secretary, si Secretary Gibo Chodoro. And of course, yung bago katatalaga lang, yung bagong Chief of Staff, si General Antonio Navarrete. And sa hanay naman po ng Philippine Army Reserve Force, of course, ang atin pong Major General Ronald Jess Alcodja. And of course, sa hanay po ng NCR-RCDG, si Colonel Maria Victoria Blancaflor. And pagdating po sa atin pong 13 OSECAN Community Defense Center, si Colonel Noli Binbinon. And of course, hindi ko po pwedeng palampasin na hindi batiin ang aking brigade commander, si Colonel Rolando Binuto, ang pinakamasipag at pinakaaktibong regular soldier before, pero ngayon tuloy ang serbisyo niya dito sa 15 OSECAN bilang aming brigade commander. At siyempre, ang lahat po ng kasama naming staff, from the Deputy Brigade Commander si Colonel Camba, and EXO Major Paralag, at sa lahat kang kasama ko sa staff officers under 15 OSECAN Ready Reserve Infantry Brigade. Okay, natanong nyo po kanina kung ano po mga ginagawa ng mga activities ng brigade. Actually, itong brigade po na 15 OSECAN ay isa sa napaka-busing brigada dito ho sa National Capital Region under ready RCDG, So halos linggo-linggo at maging weekdays ay mayroon po kaming mga ginagawa. Kabilang na dito yung pagpapaunlad ng mga capabilities ng ating reserve force, yung officers at maging yung enlisted personnel. So hindi ho nawawala yung mga training, yung mga basic life support, yung mga emergency management training, disaster response, search and rescue, at marami pang klase ng training. Dahil ang amin pong brigade commander ay talagang tutok na tutok sa pangunguna at pamumuno dito sa aming brigada. Kaya ang mga enlisted personnel, pati yung ating reserve officers ay talagang inspired dito sa atin pong mga aktibidades. At bukod diyan, marami din pong mga ginagawa pang pang-inspire, no? Mayroon pong ginagawa ang aming brigade na
commander, yung brigade commander mismo, ay nagbibigay siya ng mga kumbaga incentivized activities kagaya ng pagbibigay ng mga recognition, appreciations. Mayroon pa kaming coaching and mentoring. Mayroon din pong mga initiatives and so many partnership activities sa hanay po ng civilian at ang uniform personnel. Okay. So sir, dito ngayon tutungo tayo sa dami ng activities ninyo, ang dami mga partnership ninyo, ano? At sa ngayon tutungo tayo dito sa bago ninyong activities o ngayong ito gaganapin, kung kailan gaganapin, ano? Ano po ba itong bayanihan para sa kalikasan? Napakaganda pong tanong, no? Ang 1502nd Brigade po ay nag-initiate po ng ganitong activity para naman sa pagmamahal sa ating mahal na kalikasan. Alam naman po natin na halos buong Pilipinas or buong mundo nagbabago na ho ang panahon o itong climate change. Opo. Dito sa ating bansa ay napakadami ho ng mga nabibiktima, napipinsala, lalong-lalo na kapag umuulan, may bagyo. At itong nagdaang linggo ay grabe na naman po ang ating pagbaha, no? Sa maliit na ulan, pero grabe ho ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, ngayon, bakit ho naisip ng 1502nd Brigade ito? One, makatulong po ang brigada doon sa pag-aalaga, pangangalaga ng ating kalikasan. Environmental protection. Ika nga. Pangalawa, makatulong din sa pagpiprevent ng atin pong mga magiging sakuna in the future. And pangatlo, siyempre, nandun palagi tayo sa prevention. Yes. Sabi nga, prevention is better than cure. Di ba? So, kaya, kumbaga naisip namin na makipag-ugnayan sa atin pong Manila Water Company. And then through their partner, yung Inostrac, at ito po ang nangangalaga dito sa Lamesa Nature Reserve. At dito isagawa po itong tinatawag natin na bayanihan. Bakit po bayanihan? Kasi ito pong konsepto ng bayanihan, kami ho bilang mga uniform personnel, palagi ho naming iniisip na mailapit kami doon sa komunidad kung saan naglilingkod tayo bilang mga sundalo, no? So gusto ho namin na ma-engage at ma-strengthen ang collaboration, ang partnership with the different stakeholders ng mga private sectors, yung atin pong government, maging sa hanay ng uniform personnel. Kaya po itong activity na bayanihan para sa kalikasan, multi-sectoral po ang participation nito. Okay. Po. So, madami kung multi-sectoral. So, Opo. mayroon po ba kayong mga talaan kung sino-sino po itong yung mga nakakilala lamang natin, ano? Kung sino o nabanggit ninyo na kasama dito sa itong bayanihan para sa kalikasan? Apo, maganda pong tanong na i-acknowledge na rin po namin ang magiging kapartners natin dito sa bayanihan para sa kalikasan. First and foremost, ang atin pong Manila Water, no? Of course, ang DNR, ang atin pong Inostrac, and of course yung management ng Lamesa Nature Reserve. Yun po yung number one. Pangalawa, siyempre, yung atin pong mga uniform personnel. Alam nyo ma'am, when we are communicating this, yung ina-advocate po namin ito, sakto po na mayroong kaming strategic communication, yung executive course, dito ginawa sa Civil Military Operation. At ang inyong lingkod po bilang E7, Brigade E7 at Civil Military Officer ng Brigade, ay hindi po ako tumigil para hindi po natin maingganyo itong atin pong mga kapwa nasa hanay ng uniform service. So kaya marami pong dadalo din mula sa hanay ng Army, lalo-lalo na sa 5 to 5th, no? Yung engineering. Hindi po nagtatapos dyan. And mayroon po tayong mga delegates din from 1302nd
Community Defense Center, yung atin pong 1st Battalion at ang 2nd Battalion, and of course yung atin pong brigade na nire-represent ang 15 OC-CAN. And ito na po ay yung iba, galing na po dito sa atin pong mga universities, academe, at mayroon din po tayong galing sa mga religious organizations na napakarami po. And mga socio-civic organizations kagaya po ng Philippine Eagles, mga fraternities and sororities, ang atin pong Rotary Club, may mga Zumba dancers, may mga doctors, and mayroon din po tayong yung UP Vanguard ay kasama at ang ROTC at mga estudyante po na dadalo. So matotal, ito po ay abutin po ng 1,000 na delegates para magtanim ng ating mga puno. Yes. Okay. So sa pagtatanim po natin ng mga puno, ano ba yung particular na puno ang tinatanim po natin dyan po, sir? Base ho sa karanasan namin, ito pong prescribed ng under ng lamesa. Oo. Okay. Kasi may mga prescribed po sila. So hindi pa basta magtanim ng mga kung ano-anong puno doon. Ayun, sa kanila nang galing sa yung kanila mga po nang galing yung natin. seedlings. At salamat dahil ito po ay libre na na-coordinate natin sa kanila. At sumatotal ng itatanim natin ay around 2,540 seedlings. Oh, madami. Opo. Ang 1502nd Brigade ho kasi ma'am, ay matagal na kaming nagpupunta dyan. Kumbaga, that is our adapted environment para sa mga proyektong ganitong pangkalikasan. And katunayan, noong nakaraang taon, nakapag-umpisa na kami magtanim din. Around 400 na trees. And this year, nung first quarter, ay bumalik po ulit kami doon at nadagdagan po yung tanim. So this time, 2,540 seedlings na ang magiging kabuuhang pagtatanimang ektarya ay 6.2 na hectares. Opo. So sakto po ito because sa bilang po ng delegates natin, yung mga participants, ay actually kulang pa yung bawat isa po, tigta-tatlo lamang po. Bawat isang magtatanim, tatlo ang kanilang puno. Tatlo lamang po yun. Pero ang maximum po namin na nire-request sana is minimum of 5, maximum of 10. Para yung kabuuhan po ng mapagtamnan ay 24.2 hectares of lot. O kaya lang, siyempre kasi sa dami ng delegates, medyo kukulangin ang mga pananim. Yan, So sir, yung kailan gaganapin po itong tree planting natin dyan sa Lamisa? Ito po ay magaganap tomorrow po. Bukas Bukas po. 6 o'clock ang assembly natin, 6 to 7. Doon mismo sa Tower 11, no? Ng Bukana lang po ng Lamesa Lamesa Nature Reserve, yung going to Quirino, mayroong gate po doon na pipwestuhan po at doon tayo magsisimula, mag-assembly. And then the reason why we will have at a little program, a short program kasi po may mga VIP din po tayong darating. Ayan. So kasama pong VIP na darating natin, of course, yung ating group commander ng NCR RCDG, si Colonel Ma'am Victoria, no? Si Ma'am Victoria Blanca Flor. And of course, darating din po ang ating pong mga kasamahan, no? From mga officers from NCR Command, no? O nga pala, batiin ko po ang ating pong commander po ng ating pong NCR Com, no po? Si General, ang pangalan ni Sir, kalimutan ko. Hernandez, yan. General Hernandez, sorry po, nakalimutan ko po. And of course, yung ating U7, no? Sir Tormis. And yung U9 natin, si Lieutenant Colonel Del Rosario, no? Good morning po sa inyong lahat. So, yun, darating po sila tomorrow. And of course, yung atin pong CDC Director ng 1302nd na magbibigay ng konting inspirational message para sa lahat po ng delegates. So sir, matanong ko lang kasi sabi mo yearly tayo nagpupunta diyan, nagpa-project tayo diyan sa
sa lamisa para po naman sa ating tree planting. Kumustahin naman natin ang ating mga itinanim nung mga nakaraang taon. Ano na po ang status nila? Nabuhay ba lahat yung itinanim natin or ito po ba ay lumago or may mga nawala? Actually, walang nawala. Mhm. Puro lahat lumago. Oh, talaga. Oo, sapagkat alam naman ng lugar ng Lamesa Nature Reserve, talagang nature, no? Talagang kumbaga maraming puno, marami ding puno, marami ding damo, pero nabubuhay po ang halaman. Ang halaman na tinanim. So, awa ng Diyos talagang hindi pinabayaan. Siguro gusto na rin talaga ng Panginoon na mailigtas at wala na hong mga pagbahang maganap. Oo, kasi 'di ba kasi yung iba kasi ginagawa nila yung ano bang tawag dito yung kinakahoy yung ating Kaingin. mga kinakaingin. Dito Kumusta naman po dyan? so far sa Lamesa wala naman po. Walang nangyari. Protected areas po ito. Kaya medyo guarded itong lugar. So lahat yung mga pananim walang masasayang. Okay. We are just kaya po bumabalik talaga kami hindi lang para for activity but of course to monitor yung outcome ng ating tinanim. Apo. Ayan, oo. So maganda po 'yan, sir. At siyempre, dagdag din 'yan para hindi tayo kapusin sa tubig lalong-lalo na ngayon ilang mga dam sa ating mga balita na medyo unti na lang o natuyuan na, kulang na tayo sa tubig. So dito, dapat sana mapangalagaan natin yung ating Lamesa Dam para po naman kapakanan po rin natin yan. At saka dito po, sir, sa yung mga tanim natin na puno kasi unlike na katulad ng mga sa ibang probinsya, mayroon tayong tinatarget na magtatanim ng 1 million tree. Dito sa atin ngayon, ilan ang target natin, sir? For this project, it's 2,540 seedlings. Trees, no? At madadagdagan pa ito kasi this will not be the only time na kami ay magko-conduct ng bayanihan para sa kalikasan. Maybe next quarter until next year hanggang tuloy-tuloy na kasi we had a continuous partnership with this Lamesa Nature Reserve. So yung ating DEB, sir, kasi yung sa nagpunta ako ng probinsya, so ang mga tinatanim nila doon, yung tinatawag nila na native trees. So, yung mga tinatanim kaya natin dyan sa Lamesa, ganun din kaya? Apo. Okay. Kasi mas matibay daw yung native trees eh. Oo. Actually, sa probinsya, I came from Mindanao, no? At naikot ko rin yung naganap na disaster mula sa lindol and of course maraming affected, maraming bumagsak na mga buildings doon plus after how many days nagkaroon na naman ng sobrang lakas na pag-ulan. Oo, totoo yan. Ngayon, what happened sa lakas ng ulan doon sa bundok mismo, nag-erode yung lupa, pati yung mga halaman, yung mga puno, siyempre na landslide. At in effect, maraming kabahayan, maraming residente na naapektuhan at may mga namatay. Ayun. So, reason why, siyempre kung kalbo na o wala nang puno doon sa bundok, pag malakas ang ulan, siyempre lupa lalambot yung lupa, wala na kasing pagkakapitan, talagang guguho yan. So, kaya tamang-tama po itong advocacy ng DENR at saka mga environmentalist na talagang tutukan ang pagtatanim ng mga puno para maprotektahan ang ating inang kalikasan. This is also my advocacy ever since. Ako po din ay isang farmer. Ako po ay nagtatanim mula kabataan ko. Kaya hindi bago ho itong mga gampanin na ito kasi sabi namin, nung panahon, sabi ng tatay ko at nanay ko, mga farmers po ito, ay kung hindi kayo magtatanim, wala kayong masisilungan at wala kayong aanihin o magugutom kayo. So, kalikasan, we have to preserve. Wag ho sana natin sa mga nagpuputol ng puno. Manawagan na rin po ako. Wag na ho sana nating putulin yung mga puno natin diyan sa bundok. At wag na ho natin dagdagan pa ang mga naapektuhan lalong-lalo na sa pagbaha. Kasi wala pong patutunguhan ito. Paulit-ulit lang po ang problema natin. So kailangan natin pagtulungan. So ito po bayanihan. Makisama na kayo at maybe mag-organize na rin ho tayo ng mas malawak pa na puwersa ng bayanihan na buong Pilipinas, isang araw na pagtatanim. Oo, di sana po ba? nga. Opo, diba? oo. Bawat
Sabi nga noon bawat Pilipino dapat may magtanim, bawat Pilipino o kahit bata ka pa, estudyante ka pa lang ay magtatanim ka na para naman ay matulungan natin ang ating kabundukan. Pero sir, sa hirap natin ngayon yung ating mga kabataan parang hindi natin na mahikayat maliban na lamang yung ating mga halimbawa katulad ng mga junior high o kaya itong ating mga senior high, pwede pa nating pasasamahin dahil siyempre pag hindi sumama o sabihin ng teacher wala kang grades, o di ba? Actually, bahagi po din naman siya ng curriculum na itinuturo sa ating eskwelahan, Yung of course, love of God. Yeah. Sino ang nag-create nito, 'di ba? Kalikasan. So, patuloy tayo doon sa love of country, love for environment. So, doon tayo nakatuto. Kaya ito pong mga kabataan sa eskwelahan, aware po sila kung paano po pangalagaan. At marahil hindi lang po sila na-engage, pero definitely kung ito po ay matututukan, mapropagate yung ating advocacy, ay may involve po ito at magtatanim po sila. No? Yung pong mga part ng NSTP, yung National Service Training Program, kasama din po doon sa curriculum yung protektahan, mahalin ang ating kalikasan. So that is why kami dito sa brigade, sa 1502nd, we coordinated and collaborated with the schools, academe, and mga universities to enjoin them to participate in this event, na hindi lang once mangyari. Correct. So kaya marami ho tayong mga estudyante na dadalo din. In fact, yung isang school po na nagpahayag po ay 150 na estudyante po ang kanilang bibit-bitin doon sa mismong activity. Ito po yung Our Lady of Fatima University sa Quezon City Campus. Quezon City, Opo. At ang atin pong St. Mary's College dito ho sa diyan sa may Delta, yes, ay magpapadala din po. So, ibig sabihin, kumbaga yung ating intention, yung ating objective na maganda para sa kalikasan, ay mayroon din kaparaanan na makasama natin yung estudyante. Yes. At mga guro. Yes. Alam mo, maraming guro. May mga doctors, magpa-participate. may mga teachers. So, kumbaga, ang universe po ng ating pong delegates for tomorrow's event ay multi-sectoral, diverse. Yan. Ayan, diverse ang kanilang panggagalingan. Ayan. At saka hindi lang po yan. Mayroon pong mga senior citizens na darating. Isipin nyo, 50 senior citizen po ito. Madami-dami din. Opo, mula po sa grupo yon? Daughters of Mary Immaculate International Archdiocese. 50 po ito. Kadami. Mula religious organizations. At isipin nyo, without discriminating their age, karamihan po sa kanila ay nasa 60 plus na. Oo, mayroon pong 82 years old. They will join. So, para saan? No? They will join because they still love the environment. Yes. They still love to protect the environment, and they become model of our youth. In our nation building, especially pong kalikasan na pag-uusapan. Okay. So sir, paano po ninyo na-encourage yung ating mga survey, mga participant? Paano po kayo nag-invite sa kanila para naman po lumahok dito sa ginaganap po ninyo, lalong-lalo na itong tree planting? Well, una yung kinommunicate natin kung ano ang intention. Opo, oo. And then from that intention, ano po ang magiging benefit nito? Sa ating kalikasan. Of course, ayaw natin ng baha. Ayaw natin ng marami palaging naapektuhan. Ayaw natin ng nag-spend tayo ng so many resources, especially ang government. Correct. Of course, ayaw natin ng kumbaga i-divert yung mga resources sa mga magagandang proyekto na makakapagpigil. So and that spread of mouth, yung word of mouth, nag-post kami sa aming brigade ng poster, encouraging all to do the volunteerism, and likewise, yung participation ng iba't ibang sectors. And so happen na marami po tayong mga partners, mga kaibigan, na by way of sharing information, yung mga
info materials natin, shinare nila, and then marami na pong nagtawag, maraming nag-signify. At hindi ho namin akalain na darating po sa kulang-kulang 1,000 yung delegates. Normally ho, mga 300 persons lang po ang sumasama. Pero this time, grabe, kami mismo ho ay nagulat. Opo. Talaga? Opo. So sir, ano ang challenge ninyo po dito sa ginagawa po ninyo dito, sir? Ay, pagtatanim mo, siyempre pagtatanim pa nga lang, may challenge na dyan, ano? At saka sa paghihikayat pa lang nung ating mga, siyempre magpa-participate. Ano po ang mga nagiging challenge po sa inyo, sir? Well, of course, ang challenge po natin dito, palagi natin yung time. Oo, yun palagi. Kahit saan po yun yung time. Ano? Time in sense, time element, time is gold, ika nga. Yeah. But syempre, because with that intention na makatulong tayo sa ating mahal na kalikasan, gusto ho nila din magbahagi. And in fact, hindi lang pagtatanim ang kanilang magiging bahagi. Ano? Kundi, ang iba ho sa kanila, nag-pledge pa ng extra support. Especially, siyempre, marami kami, marami tayo, no? Mayroon pong mga nag-pledge ng resources like for food, no? Yung mga lugaw. Kumbaga, yung organization na in-encourage natin ay hindi lang in-encourage to plant trees, but encourage to do something for the workforce na sila yung magtatanim. So, mayroong nag-sponsor ng hot meals, no? May nag-sponsor ng mga bottled waters. But of course, yung mga bottled waters, hindi po natin yan dadalhin doon because may city ordinance ng Quezon City na yung mga plastic bawal. Oh, bawal. Opo. So, kaya talagang we are exerting effort on how we preserve the environment by not using all these plastic materials. Correct. Of course, mayroon ding mga nag-pledge ng mga kagamitan. Oo, na itong mga kagamitan na to ay magagamit pa sa mga susunod na events. Oo, kaya kami ay lubos na nagpapasalamat, ano? At natutuwa sa mga supporters natin, mga partners sa kanilang napakaluwag na puso para sa ating kalikasan. At of course, strengthen yung relationship ng ating reserve force, ng ating military, at of course, yung ating civilian partners. Yan, okay. Batiin po muna natin, sir, yung ating mga nakikinig sa ating programa ngayon. Sabi ni Ma'am Zumyang Cauton, good morning po, sir. Major Ricky Bunao, senior. May junior ka pala, sir. Wala po. Senior kasi. Wala po. Ayan. Major sir lang po. Sir pala. Mali pala ako. Ayan, ayan, kilala ka ni Mama Zumyang. At syempre, kay Raul Morada Tapalya, syempre dyan po din ito sa Batasan, Quezon City. At of course, syempre mga katropa, yung iba pa nating mga katropa na nandyan, ha? Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan, sir, para po sa ating mga listeners. After nitong gagawin po ninyong tree planting bukas po, sir, meron pa po ba tayong mga ibang mga activities? Ma'am, natanong niyo po yan. Napakadami po. Baka maubos ang oras natin sa dami, sir. Ano? Isang araw po tayo dito, ma'am. Personally, yours truly po, ako po ay civil military officer ng brigade at isa rin po akong social worker by profession. Oo. I work in the SWD for less than 25 years. Okay. So, trabaho po talaga namin is community. No? Hindi lang community, pati lahat, all sectors. From womb to tomb, ika nga. Yun po ang trabaho naming mga social workers. So happy na napunta po ako dito sa brigade. Kaya nung tinalaga po akong A7, civil military officer, so yung mga alam ko gawin, yun po ay akin namang contribution for the brigade. Marami pong mga nakalinya. Sa next Saturday ay mayroon naman po kaming production, repacking and production of relief goods. Ito naman po ay gaganapin sa DSWD warehouse. Pinakamalaking warehouse dyan sa Pasay City. Okay. Yes, opo. At muli, iniinganyo ko po o ini-encourage ko din po lahat, no? Yung mga partners or mga soon-to-be partners, would-be partners, na makilahok ho tayo. Kasi yun na nga, pag may mga disaster, no po, mga
emergency crisis. Ang number one ho na pangailangan ng tao diyan, siyempre yung relief goods. Opo. I used to be the disaster response officer of DSWD, managing crisis dyan sa Calabarzon. Yung atin pong pagputok ng Taal Volcano. Yes po. Opo. And also yung COVID. Ako po ay nasa frontline. Kasama ko po ang uniform personnel, but that time ako po ay nasa DSWD. So, ito po, napakahalaga kasi pag may mga disasters, dapat ready na kaagad. Hindi pwedeng maghintay ho ang atin pong mga tao. Magugutom ho sila kung walang preposition goods. Kaya po itong gagamit nating repacking and production of relief goods, ito po ay napakahalaga dahil we can help the government in a sense of bayanihan uli na makapag-contribute tayo ng mas marami pong relief goods. At hindi lang naman po itong unang pagkakataon. Marami pong beses pabalik-balik na po tayo diyan sa mga repacking. We have also medical mission na community naman ito. This is in partnership with Haribon Group, no? Sa pangunguna ni Colonel Habunalya, no? And itong Haribon, madalas po may mga community service activities engaging or serving the different walks of people na may mga pangangailangan sa medical, no? And there, iba-ibang klase ng mga therapeutic interventions activities ang pinoprovide base sa pangangailangan. And aside from that, marami po tayong mga aktibidades din na nakahanay dito sa mismong brigade at kabilang po dyan yung pagre-recognize ng ating mga partners, yung atin pong mga mabubuting puso na mga reservist, no? Mga napaka-active, productive at very energetic and inspired, no? Importante ho kasi naglilingkod tayo bilang volunteer sa ating bayan. Ang inspiration napakahalaga. Correct. So marami pa pong nakahanay, no? In fact, yung advocacy ng West Philippine Sea, kami din po ay tumutulong. Opo. Yan din po ang aming binibigyan ng pansin na mahalin natin yung ating Pilipinas at hindi na makuha pa ng kahit na sino man yan because sabi nga, ang Pilipinas atin to. Yes. No? And in support to that, ang inyong lingkod po ay mayroon pong ginawang awitin, original po. Contribution ko naman ito para sa ating mahal na bansa. Ito ang Pilipinas, bansa ng Pilipino. Oh! So hopefully marinig natin yan next time po, sir. Apo, nasa YouTube naman na po siya. Mayroon na pala. Pwede pong patugtugin. Oo, so ayan po mga katropa, ako maraming mga project po ang ating sila si Sir, sila si Major Ricky Bunao ng Philippine Army Reserve at siya siyempre kasama nila diyan, nandiyan sila sa dito po sila sa 15 OSICAN Brigade ng 13 OSICAN CDC, mga katropa. So, ayan po ha. So, anyayahan na lang po ninyo ulit, sir, o i-remind yung ating siyempre yung ating mga participant para po sa gaganapin po ninyong tree planting po bukas and then kung saan ang inyong meeting place, ayan, at anong oras para ma-remind po sila at hindi iwanan. Thank you, ma'am. Sa mga katrupa, sa ating mga kapatid, mga kasamahan, kung nais po ninyong maging bahagi nitong bayanihan para sa ating kalikasan, pwede po kayong sumama, makipag-ugnayan sa amin, no? Sa 1502nd Brigade. And bukas po, ay atin na pong isasagawa itong bayanihan para sa kalikasan. Makakapagtanim ho tayo ng 2,540 trees. Kung saan po magtatanim, ito po ay dito ho sa Tower 11. No? Ang General Assembly at dyan po mismo manggagaling po ang command para ho doon sa mismong area ng pagtatamnan. So 6 to 7 a.m., bukas po yan, assembly area. Magsisimula po ang pagtatanim ng 7:30 hanggang matapos po ang mga pananim na yon. So, wag po kayo maliligaw. Tower 11 po ang ating pong assembly area. Ayan po, okay. So, ayan, at siguro naman po sa hindi naman siguro aabot yan ng maghapon din na activities. Pag nag-tree planting po ba, so ganyang kadami po, sir, tumatagal po yan ng mga ilang oras po?
Kasi po kagabi nag-meeting na po kami. Opo. Final collaboration and briefing na rin. Opo. So it will minimize the time doon sa area. Kasi kung doon pa magkakaroon ng mga briefing, pagsasayos, time consuming. So isipin po natin na mayroon po mga seniors, may mga PWDs, may mga buntis, may binasasama. So we give them the priority and talagang sila ang highlight, no? But sa mga very active able, no? Usually aabot lang po ito ng mga 2 to 3 hours lang. Saglit lang. Saglit lang kasi ma'am, based from our experience, ang puno kapag may butas na, mabilis na. opo, kasi ang ginawa po namin, we deployed our force, yung aming mga troops na mauna sila para maghukay. Para pagdating ng mga partners, magtanim na lang ng magtanim. Magtanim na lang. So imaginein mo kung may hukay na, that will only around 2 to 3 minutes kada isang mabilis tinanim. lang yan. Pananim. So 9 minutes lang, tapos na yung 3. Correct. So actually pwede na umuwi. pero dahil gusto natin na mapaganda kasi we have to follow the distance ng mga pagtatanim based on the prescribed guidance ng atin pong Lamesa Nature Reserve. Hindi pwedeng tabi-tabi. Kaya kailangan po talaga may magandang plano. Opo. So sir, sana lang wag umulan. Tama, di ba? Kasi pag magtanim na umuulan, baka naman hindi maganda yung pagkatanim, baka ianod naman kung medyo nasa may pangpang ng konti, di ba? At pag nagtanim ka doon, pag umuulan, iaagos naman yung puno natin. Ina-assure po natin na yung pagtatamnan po ay hindi maaagos. Ayan. Unless na lang po talaga na mag-overflow yung water for Lamesa Dam. Pag nag-overflow, medyo may risk po yun. Sapagkat mawawala po yung mga pananim natin, sayang po ang investment hours natin. At yung siyempre, ang lahat. But we are praying na itong tomorrow, wala na pong ulan. Medyo maganda na po ang panahon. Mainit na po sa labas. Walang ulan. So, makapaggamot lang po yung tinanim natin kahit isang linggo. Safe na po yun. Ayan. Opo. So, ayan po mga katropa doon sa mga participant. Nakasali bukas, kasali sa tree planting na gaganapin po itong bayanihan para sa kalikasan na gaganapin bukas alas 6 po ng umaga, araw ng Sabado. Diyan po naman sa Lamesa Nature Reserve. Ayan, na tree planting po ninyo bukas. O kung yung mga medyo palaging gutomin, magdala kayo ng sariling baon na tubig para hindi kayo uhawin o kaya may biscuits po kayo. Wag lang tayo magkalat ng ating mga basura. Ibubulsa na rin po natin yan. Wag natin ikalat dyan sa lamisa para naman hindi po dagdag tayo presyo. Kasi yung iba, pag nagbaon, kihagis na lang. So, ibubulsa po natin yan. Tama so, sir, po yun, ma'am. Kasi kagabi kasama sa briefing yon. So, yung responsibility and accountability. Responsible tayo for whatever concerns doon. But we are also accountable. Yes. Dahil andyan na nga tayo, magkakalat pa tayo. Correct. So that is why yung reminders po namin kagabi talagang we ensure that yung mga heads o mga leaders ng participating 32 po na participating organizations ito. Tapos ang dami nila, bawat participant. Opo, about 1,000. So sabi namin, manage your own people, yung delegates, para kasabay na rin po ang pagmamanage natin ng tama sa ating kalikasan. Okay. Good morning din kay Hello Popsi Benjamin na nakatutok na din sa ating programa. At syempre maraming salamat sa inyong lahat dyan na mga nakatutok sa ating programa. At syempre sa palagi ang pagsubaybay sa ating programang Usapang Serbisyo, Monday to Friday po mga katropa. At syempre sir, parking message po ninyo sir? Parting message. Sa lahat po ng aking pong mga kasamahan sa Reserve Force, mga EFP Reserve. Ito na siguro yung pagtuunan natin bukod doon sa preparedness natin for any untoward incident like war or anything. But in time of peace, dito tayo gumawa ng maraming aktibidades para sa ating mahal na bansa. No? Sa lahat po ng mga pangangailangan, nandun tayo. Lalo-lalo na ang Pilipinas ay
ang daming disasters, human and induced disasters na dumarating. Kaya preparedness is the key and the action is always gold. Yeah. Tama ka dyan. Ayan, sabi ni Hello Papsi Benjamin, a snappy salute to Major Ricky Bunao and to Katrupang Bet. Mabuhay ang Reserve Force. Ayan, thank you Sir Benjamin. At syempre sa ating technical side, maraming salamat kay Ronald Angeles at kay Roel Perolino. At sa lahat nating mga katropa dyan na mga nakatutok sa ating programa, maraming salamat po sa inyo. At batiin lang natin ng happy birthday ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan itong buwan ng Hulyo. At syempre yung mga nag-anniversary ng buwan ng itong buwan na ito, happy anniversary po sa inyo. Nako, ang bilis ng buwan, bukas ay anong pitsa na ba tayo bukas? One na ba tayo? na blankong bigla, bukas po ay August 1 na tayo, naku, mag-umpisa na tayo sa August na ulit, So ayan, so maraming salamat po sa inyo and happy weekend sa ating lahat, mga mayroon ba tayong report na? Wala. Okay. So ayan, so sa lahat-lahat, Sir Ricky, Major Ricky Bunao, maraming salamat po sa oras at sa time na ipinunta ninyo dito sa atin, So sana ay madalas po kayong magpunta po rito, sir, para mapag-usapan natin ang mga proyekto ng dito sa inyong itong Ready Reserve. Ayan. Opo, ma'am. Anytime po. Yes, ako po, sir. So ayan, maraming salamat at syempre ako po ang inyong katropang Beth Tanyete na nagsasabi ng isang magandang umaga and God bless everyone. Mga natatanging accomplishments at serbisyong pangkaunlaran ng Armed Forces of the Philippines, mga mahalagang serbisyo at benepisyong hatid ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na sasagot sa inyong mga katanungan, pinagsama sa isang oras na programa, Usapang Serbisyo.